nandito kami ngayon sa coffee shop, sa Starbucks. At ngayon, may i-interview tayong isang kapatid. Isa nating kapatid at dalawang kapatid pala. Isang kapatid at pangalawang kapatid. Okay. Kita na yung mga. Hindi lang. What made you decide to follow Jesus? Pag may iyak muna ako. Nung may nangyari ng parang hindi ko na kaya, ang bigat na. Tapos ikukwento ko siya sa iba. Ako kasi pag nakwento ko sa iba, parang gagaan ako. Pero at the end of the day, nasa akin pa rin. Pag gabi, iyak mo pa rin siya. Tapos, si Lord pa rin yung kakausapin mo. Siya pa rin yung hihingan mo ng bakit. Sa gabi muna magpe-pray ako. Tapos sabi ko, bigyan niya ako na sign kung paano bang gagawin ko. Tapos parang biglang may nagyaya na lang sa akin sa COG. Never pa akong nagsimba dun Kasi nung una ayoko maingay. Naririnig ko lang kasi yung COG daw may kanta-kanta, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, ayoko niyan maingay. Sige, try ko nga. Tapos parang, ang sarap pala sa pakiramdam na yung sinasabi kong maingay, yung ginajudge ko dati na church, okay pala, parang para sa akin pala siya, ganyan. Tapos nagtuloy-tuloy na, parang nagustuhan ka na kasi parang December pa nag-start. Tapos na ngayon June, December, January, February, March, April, May, June. Ang tagal na pala! 7 months na! Parang, pero hindi pa nakakapag-decide na pa-baptize. Tapos, tinatanong ko, bakit kaya? Ba't parang sabi ko pa kay Lord, sinusurrender ko naman na lahat. Tapos pag sinusurrender ko sa Kanya, parang gumagaan yung buhay namin. Parang may binibigay si Lord na, nagpe-pray pala ako muna kay Lord. Tapos, bibigyan niya agad ng sagot. Hindi tulad nung dati na, parang hirap na ako sa buhay, parang hindi pa rin binibigay ni Lord yung pinagpe-pray ko. Ba't ngayon ang dali-dali na lang. Pag pray ko, bibigay siya ng tao, tapos, sinasagot niya na ako. Parang ang dali na lang ng buhay. Parang, nagtatanong sa akin, magpapabaptize ka, tapos hindi ko nasasagot. Ba't kaya? Yung baptism is all about, public declaration kasi siya na to already follow Jesus. Yun, you surrender already your life to Him. You accepted Him as your Savior. Usually kasi hindi naman siya talaga necessary. Although, in the Bible, si Jesus nagpabaptize siya kay John. If you also believe in Him, dapat ipa-follow mo rin yung footsteps niya. Yung baptism, usually, reenactment kung paano ka binago ng Holy Spirit. Parang higa ka sa water and then the water will wash away all of your sins. And then, you will come back as new creation. Even si Jesus, nagpabaptize din siya to meet God. Para siyang, kumbaga, meet and greet with God. Minsan, parang ceremonial lang siya. Pero pag nandun ka na mismo sa area na yon, ay, grabe, totoo pala. Encounter pala yon with Christ. Encounter pala yun with God. Kasi ako nauna na kasi ko na mabaptize ng Holy Spirit. Even without the water, even without the ceremonial and everything. I know there's a lot of big changes na rin na nangyari sa buhay ko. Alam ko, nabaptize ako ng Holy Spirit Sabi kong gano'n. But the thing is, si Lord, ginaid niya pa rin ako na makahanap ng church na mag-help sa akin na mag-grow. Kasi skeptical ako sa church kasi galing ako sa church hurt Nung nag-baptism ako, sobrang timely. It is something na hindi ko na pinag-effortan. Para sa'yo talaga, bibigay talaga sila sa'yo. Someone assisted me, someone worked out on my baptism ceremony. Parang pumunta na lang talaga ako dun. So, maybe it's for me talaga. Nagbabasa na ako ng Bible, tapos patuloy ako nag-aaral sa Kanya. It is not me anymore. I already accepted Jesus, so He lives inside of me. Pero the Lord loved us so much that He wants us to experience the beauty nung ceremony. Kasi it's not about the ritual, yung meet and greet talaga. You will feel also that you literally will wash away your sin. Just like Jesus, He died for us, and then on the third day, He rose again. We will die from our old self, and then we will be raised again as new creation. Our new identity, which is in Christ. Ako, matagal na Natigil lang.
Kasi, bakit ba natigil? Na-impluwensya ng mga friends? Recently lang, parang ang bigat, parang hindi ko kaya, ganun. Lagi kasi akong galit eh. Oh. Tapos parang pag nagsisimba ako, alam mo yun, kakakalma ka talaga. Problema mo sa buhay na wala. Basta pag andun ka. Alam mo yun, yung kasi dati, alam mo yun, lagi na akong galit. Hindi kaya siya galing sa trauma from the past na hindi ka nag-heal? Pero pinagpe-pray ko naman yun na Forgive alisin. mo siya? Yeah. Na-forgive mo na ba? Yeah, napatawad ko naman na. Konting prayers pa. Wow. Siya talaga yung magsa-search sa puso natin if there are certain areas in our hearts that hindi pa talaga nag-heal. Although minsan, sobrang willing naman talaga tayo to forgive. But at the same time, we never realize na mas inuuna natin yung ibang tao. Tapos tayo, hindi na natin naiisip na hindi pa pala ako fully healed. Kaya pala may triggers ako. Willing naman tayo mag-forgive. Pero, paano ba yun? Nag-heal na kaya ako dito sa area na to? Na-forgive ko naman na siya. Pero, may mga bagay talaga na hindi pa rin talaga natin nale-let go. Healing mo, hindi mo alam kung paano mo sisimulan. Kasi, minsan, si Lord na rin talaga yung pinaka mag-heal sa mga bagay-bagay na hindi natin nakaya. Yung sa kanya kasi, it's all about questions. Bakit kaya may mga triggers pa ako? Bakit kaya nagdudugo pa yung area na yon? Ibig sabihin, may sugat pa rin na hindi pa rin naghihilom. Na-forgive ko naman na siya. Bakit kaya triggered na naman ako? Alam ko na pag-usapan na namin to. Alam ko na forgive ko na siya sa area na to. Hindi kaya dapat aware tayo na pinoprotektahan lang tayo ng katawan natin from the threat. Kasi kunwari, ginulat ka, someone na may nanggulat sa'yo doon sa kanto. Nagulat ka at first. Second time, nadadaan ka doon, magugulat ka pa ba? Magiging aware ka doon sa kanto na yon na may manggugulat sa'yo. So, since aware ka na may manggugulat sa'yo sa kanto na yon, magugulat ka pa? Hindi. Pero pagdating mo doon, wala naman ang gulat sa'yo. Pero it's your body na pinoprotekta mo yung sarili mo. Kasi alam mo may manggugulat sa'yo. Kahit wala naman na doon. Yun nga lang, may memories kasi na may nanggulat sa'yo doon sa area na yon. Kahit wala namang gugulat ng pangalawang beses. Pero your body, normally, defending yourself doon sa threat. Doon ang gagaling yung triggers. Kasi aware ka na may nangyari na sa'yo from the past. So, may mga certain person na naka-trigger sa atin. And sometimes, wala pa silang ginagawa sa atin. Triggered na tayo agad. Galit na tayo agad. Kasi nga, it's our normal body defense to protect ourselves from the threat. So, minsan, yung triggers, hindi na talaga natin nawawala yan. Kasi yung mga tao, hindi naman talaga natin sila control kung sasaktan nila tayo or hindi. It's beyond our control. Nobody is perfect. Lahat tayo nagkakamali. Yung mga tao mahal natin, magkakamali yan sa atin. Especially yung mga mahal natin kasi sila naman talaga yung pinaka-capable din talaga to hurt us. Mas mabilis na yung matrigger sa kanila. Hindi alam, may areas, yung triggers, hindi talaga siya nawawala. So, yung pinaka-importante is awareness. Di ba parang dati lagi akong nagbebent out sa'yo na galit ako, pag uwi ko galit na naman ako. Tulad din sinasabi niya, wala namang ginagawa kasi ngayon ang galing. Or may something, hindi na ako nagagalit. Parang, ganun pa. Ang sarap din pala sa feeling na... Kasi aware ka. Tapos, tsaka ang sarap sa feeling na wala, hindi mo siya iniisip, hindi mo sila iniisip. Tapos, kung uwi ka, masaya ka. Or kung bad mood ka man, iiwan mo naman yun sa work. So, yung sumalo, yung mga ka-work mo. Sila ba talaga yung hindi nagbago? Or ikaw na hindi pa nagsusurrender wholeheartedly dun sa area na yun kay Lord? Bakit kaya judgmental ko pa rin? Bakit kaya ganun pa rin yung tingin ko sa kanila? Is it me na hindi pa rin talaga binabago ni Lord? Or ako na hindi pa talaga fully nagsusurrender sa Kanya? Accept Jesus first. So, yung change nanggagaling from deep within, internally. Parang may nagbago sa akin. Parang ang bait ko ngayong week Kailangan kayo maging masama ako next week. Ganun, charin. May baon. Nakakabago talaga siya pag nakakausap mo si Lord. Mas naging open ako na God's will lahat. Siyempre, hindi ka naman magkakaroon ng endurance, hindi ka naman magkakaroon ng character ng basta-basta na lang eh. Kunwari, nagdasal ka ng patience, you just have to go through the process. Siyempre, bibigyan ka ng problema ni Lord. Pero hindi ka niya iwasan, bigyan ka niya ng grace para you have to go through it and you conquer it. Kaya minsan kapag may mga challenging and difficult people to handle,
inisip ko na lang, God's will yun. I guess, will to ni Lord para may matutunan din ako sa mga tao. Our life as a Christian, it's not about leaving people dahil hindi sila okay. It's about leading people. Pakita mo, kasi the more na nilayo natin sila, mas isipin na lang, porket naging Christian lang, self-righteous na, nilayoan na ako. Lalo lang sila masasaktan. Kinondem mo sila eh. Parang ganun yung mafe-feel nila. And hindi mo makakontrol yung isipin nila. And sometimes, kahit tayo, blinded din tayo sa mga maling ginagawa natin. Minsan nakafocus lang tayo sa mga nararamdaman natin, yung ginawa sa atin. Ay, oo nga pala, kaya pala siya ganun kasi may nagawa nga rin pala ako. Diba? Minsan hindi natin na-realize yun. Yun yung will ni Lord sa atin, na i-share din natin yung beauty na na-experience natin during our walk. Dapat sila rin, ma-receive din nila yung grace. Kasi tayo, at some point, ma-realize natin, hindi naman tayo talaga ganito eh. And the only reason why, kung bakit lang tayo nagiging ganito, kung bakit tayo nagiging sobrang interesado, because someone already changed in our life. Someone already changed our heart. Someone entered into our body. Someone living inside of us already. And it is Christ Jesus. So bakit natin ipagdadamot sa iba yung mga bagay na na-experience natin kung pwede naman natin i-share sa kanila? And sabi nga ni Lord, deny yourself. Kahit na masakit, kahit na ayaw na natin sila makasama, deny yourself. And ipakita natin sa kanila yung grace of forgiving, yung grace of loving, kung ano yung fruit na na-experience natin by just loving Jesus Christ.